Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng. Ang aking asawa ay isang hacker. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang aking asawa ay isang hacker. Kabanata 71. Pagkaraan ng ilang oras, nagpadala sila ng isa pang text message kay Nora na nagsasabing may tumutulong kay Nicole. Lahat tayo ay pinarusahan sa ginawa namin kahapon. Huminto tayo sa pakikipag-ugnay sa bawat isa mula ngayon. Mahigpit na hinaplos ni Nora ang kanyang telepono sa kanyang kamay habang ang kanyang mga ugat ay lumabas mula sa kanyang payat na mga daliri na mukhang hindi pangit. Ang tatlong mga idiots na ito ay hindi makatapos kahit isang simpleng gawain. Napakasama ko, binigyan ko sila ng maraming impormasyon tungkol kay Samuel. Kudlit. Matapos ang fretting ng ilang oras, nag-iisip pa rin si Nora ng mga paraan upang alagaan si Nicole nang lumabas ang larawan ng profile ni Celia mula sa screen ng kanyang telepono. Nag-spark ang mga mata ni Nora habang agad niyang sinabi sa kinaroroonan ni Celia Nicole. Pagkalipas ng 2 oras, lumabas si Nicole sa labas ng silid-aklatan matapos siyang mag-aral. Ang araw ay lumubog, at malapit ito sa oras ng hapunan. Nagpasya si Nicole na maghapunan bago bumalik sa pag-aaral muli. Ngunit nang makarating siya sa pasukan sa kafe, bumagsak siya sa isang tao nang hindi inaasahan. Tumangala siya at napagtanto na ito ay isang pamilyar na mukha. Ngumiti siya, nakakaintriga. Ginaising galit si Celia kay Nicole nang tumayo siya sa harap niya. Sa likuran niya ay isang pangkat ng mga muscular men. Sa pamamagitan lamang ng isang sulyap, masasabi ni Nicole na mahusay silang sinanay. Maging si Cain ay nawala kay Nicole at nananatili pa rin sa ospital. Si Celia ay nag-aalaga sa kanya ng maraming araw, ngunit tila hindi siya nakakabawi pa rin, na gumawa ng puso at galit si Celia. Ngunit maaari niyang maunawaan na si Nicole ay walang anghel, kaya ang mga normal na thugs ay maaaring hindi mahawakan si Nicole. Para sa kadahilanang ito, ginugol ni Celia ang isang malaking halaga ng pera upang umarkila ng mga profesional na thugs upang turuan si Nicole ng isang aralin. Makakatulong ito sa kanya at ni Cain na palayain ang singaw at ipaalam kay Nicole na siya, si Celia Rowe, ay hindi isang taong maaaring makagulo ni Nicole. Nang makita niyang lumabas si Nicole, kumaway si Celia sa mga kalalakihan sa likuran niya. Ito ang batang babae. Alam niya ang ilang martial arts, kaya hindi mo na kailangang madali sa kanya. Pumunta magturo sa kanya ng isang aralin. Panipi. Ang mga kalalakihan sa likuran niya ay nakinig sa utos ng kanilang boss, kaya hindi lamang makatuwiran para sa kanila na hindi sumunod. Pinainit nila ang kanilang mga sarili bago sila nakapaligid kay Nicole. Ang ekspresyon ni Nicole ay nanatiling pareho nang tiningnan niya silang kuskusin ang kanilang mga kamao at palad. Alam niya kaagad na sila ay mga profesional sa larangan ng trabaho na ito, kaya dapat nilang malaman ang ilang martial arts. Tumingin si Nicole kay Celia sa kung ano ang tila isang ngiti. Si Celia ay lumago ng mas matalinong sa oras na ito dahil alam niya kung paano makakuha ng mas mahusay na mga mandirigma upang magulo kay Nicole. Malapit na ibagsak ni Nicole ang kanyang bag sa kanyang kamay, ngunit bigla siyang nakarinig ng isang tamad na tinig na nagsasabi. Ano ang ginagawa mo? Anong partido ito? Panipi. Lumiliko, pupunta si Jared sa kanyang sasakyan pagkatapos umalis sa tanggapan ng punong guro. Dumaan lang siya at nakita ang isang pangkat ng mga malalaking lalaki na nakapaligid sa isang batang babae. Napansin lamang niya na ang batang babae ay si Nicole matapos siyang lumapit. Ang mga kalalakihan na iyon ay sigurado na ang mga guts na tumama sa isang tao sa malawak na liwanag ng araw. Ang kadiliman ay lumago sa karaniwang mga mata ni Jared na walang mga mata habang naglalakad siya malapit sa kanila. Bagaman mayroon siyang tamad na tindig, naglalabas siya ng isang malakas na presensya, pinilit ang mga thugs na umatras ng likas, na gumagawa ng paraan para sa kanya. Nang makita ni Nicole na ito ay si Jared, nagulat siya ng ilang sandali, ngunit agad niyang inilagay muli ang kanyang walang malasakit na ekspresyon. Naglakad si Jared kay Nicole at tinanong, ayos ka ba? Tumahimik si Nicole at tumingin sa kanya. Kung walang mga salita, sinabi niya sa kanya na malinaw naman, ang mga kalalakihan na iyon ay hindi pa hinawakan ang kanyang damit. Naunawaan ni Jared ang kanyang hitsura at ngumiti ng walang malay. Lahat ng tao sa San Joto ay nagnanais ng kanyang pansin, ngunit hindi rin nag-abala si Nicole na bigyan siya ng tugon. Sa kabilang banda, nakita ni Celia ang nangyari at tinitigan si Jared, nakanganga. Dahil ang pamilyang Rowe ay isa sa mga makapangyarihang pamilya. Sa San Joto, nakilala niya ang maraming mga bigwag sa kanyang mga magulang. Kaya, nalaman niya kaagad na ang lalaki sa harap niya ay ang kilalang helmsman ng pamilyang Johnston. Bilang karagdagan, siya rin ang hindi opisyal na tagapagmana sa tuktok na konsorsyum sa San Joto, ang Johnston Group. Minsan lang niya siya nakita sa isang piging ng kawang gawa.
Maliban sa pagiging awestruck sa pamamagitan ng kanyang kaakit-akit na hitsura, natigilan din siya sa paraan ng pagtrato sa kanya ng mga tao. Ang kanyang mga magulang ay maaaring ngumiti lamang sa kumpanya ng mga tagapamahala ng Finley Group at ang Ellison Group, na kapwa labis na magalang at magiliw kay Jared. Ang mga magulang ni Celia ay hindi kahit nasa lugar upang batiin si Jared, kaya maaari lamang silang tumitig sa kanya mula sa malayo. Tulad ng isang magsasaka, tinanong niya ang kanyang mga magulang na si Jared. Hindi niya malilimutan ang hitsura sa mga mata ng kanyang ama sa sandaling iyon. Napuno sila ng takot at hangarin tulad ng sinabi ng kanyang ama, siya ay isang tao na hindi natin maaaring gulo. Ngunit ngayon, si Jared, na malamig sa lahat ng mga kababaihan sa piging, ay nag-aalala tungkol kay Nicole. Hindi lamang niya naisip na hindi siya pinansin ni Nicole, ngunit ngumiti pa siya kay Nicole. Hindi ba sinabi ng forum ng paaralan na walang background si Nicole? Kung gayon, ano ang nangyayari ngayon? Kung si Nicole ay may anumang mga koneksyon kay Jared, hindi man lang naglakas loob na mag-isip pa si Celia habang tahimik siyang sinumpa. Ang mga online na eksperto ay gumawa ng isang tanga sa akin. Inutusan niya agad ang mga kalalakihan na bumalik sa kanya habang tinanong niya ng malakas, bakit kayong mga taong nakapalibot kay Nicole? Siya ay abala sa paghagis ng mga sulyap sa kanila habang siya ay nagsalita. Gayunpaman, ang mga kalalakihan na iyon ay hindi ang matalim na mga tul sa malaglag, kaya ganap na hindi nila nahuli ang kanyang mga senadoryas. Miss, hindi mo ba kami inuupahan upang talunin siya? Ginagawa lang namin kung ano ang binabayaran namin, kaya bakit mo kami tinatanong? Si Celia ay labis na umihi hanggang sa naramdaman niya ang isang maliit na lightheaded. Ang magagawa niya ay pag-asa na hindi narinig ni Jared ang sinabi nila. Tumalikod si Celia at tumingin kay Jared. Sa isang nag-aalala na hitsura tulad ng sinabi niya ng maingat, Mr. Johnston, ano ang nagdadala sa iyo dito? Hindi siya napatay ni Jared dahil nakatitig pa rin siya kay Nicole. Nicole, ano ang nangyayari? Tiningnan ni Nicole ang panic expression ni Celia at hindi maiwasang pag-aralan muli si Jared. Wala, hindi siya magagawa ng marami sa akin. Panipi. Nakita ni Jared na ayaw niyang ipaalam sa kanya, kaya hindi siya nag-abala sa pagtatanong pa. Pagkatapos, sa wakas ay ibinaba niya ang kanyang mga pamantayan upang sumulyap kay Celia. Dahil ayaw niyang sabihin sa akin, kaya mo magsalita lamang ng mga katotohanan. Panipi. Pupunta si Celia sa pamamagitan lamang ng pagiging tinitigan ni Jared. Isang chill ang tumakbo sa kanyang gulugad habang naisip niya ang mga bagay na nagawa niya kay Nicole. Paano niya masabi ang totoo? Kabanata 72. Nagtrabaho si Celia sa Nerve upang tumingin kay Nicole. Nang makita niya si Nicole na mukhang walang malasakit sa kanya, naisip niya kung paano hindi nabanggit ni Nicole na binubuli siya. Kaya, pinangunahan ni Celia ang kanyang tapang at sinabing, wala. May kaunting hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Nicole at sa akin. Panipi. Bago siya makatapos, nanunuya si Jared, kaunti lang ang hindi pagkakaunawaan, at maraming inupahan mo ang maraming mga thugs upang hadlang siya. Naisip ni Jared, tinitingnan ko ba na mapang-akit? Agad na nagulat si Celia nang sinabi ni Jared na, hindi makapagsalita na hindi makatayo si Nicole ay hindi tumayo ng duwag na hitsura ni Celia at sinabi kay Jared na patag na, hayaan. Kahit na wala si Jared, hindi mapinsala ni Nicole si Celia, kahit na mayroong 10 sa kanila. Ito ay lamang na hindi nais ni Nicole na mag-aaksaya ng kanyang enerhiya kay Celia. Narinig ni Jared si Nicole at binaril si Celia ng isang kalahating ngiti. Huwag mo akong makita na muli. Pagkatapos ng lahat, si Nicole pa rin ang kanyang kasintahan. Walang dapat hawakan siya ng walang pahintulot. Pagkatapos nito, umalis sina Nicole at Jared, ang isa sa likod ng isa. Mula sa malayo, ang kanilang mga paa sa paglilibang ay tila naaayon sa bawat isa. Si Celia ay naiwan na nagyelo sa lugar na parang huling sulyap ni Jared ay nabigla siyang manatili sa parehong lugar. Hindi siya gumalaw ng 1 pulgada sa loob ng isang panahon. Ang mga mata ni Celia ay napuno ng matinding takot dahil ang mga salita ni Jared ay hinaila siya sa impyerno. Alam niya na si Jared ay tiyak na hindi nagbibiro. Bagaman alam ni Nicole na si Jared ang tagapagmana ng pamilyang Johnston, hindi niya alam kung gaano kalakas si Jared. Gayunpaman, nang makita niya ngayon ang ekspresyon ni Celia, masasabi niya na si Jared ay tiyak na may mataas na katayuan. Nagtataka ako kung ano ang nagdudulot ng isang prestihiyoso sa kanya sa Royal Creek Institute. Habang nag-iisip siya, hiniling niya kay Jared na kainahinala, bakit ka sa Royal Creek Institute? Ako, malinaw na narito ako upang maalala si G. Ellison. Panipi. Tumahimik si Nicole. Sa pagsasalita tungkol kay G. Ellison, biglang nakaramdam si Nicole ng pagkakasala dahil sa naisip niya, ang Jared na ito ay hindi magtanong mga katanungan na hindi nangangahulugang tatanungin, di ba? Tumawag ka ba kay G?
Ellison ngayon. Nagyusisa ang tanong ni Jared habang iniisip niya ang tawag sa telepono ni G. Ellison nang lumakad siya sa kanyang tanggapan. Yeah! Tumango si Nicole, ngunit mabilis siyang sumimangot. Ano ang kinalaman sa iyo ni G? Ellison na may kinalaman sa iyo. Tumawa si Jared. Nagtataka lang ako. Si G. Ellison, ay tila tinatrato ka ng mas mahusay kaysa sa kanyang sariling apo. Panipi. Pinahit ni Nicole ang mga mata sa kanya. Wala ito sa iyong negosyo. Nagdilim ang mga mata ni Jared habang pinapanood niya ang paglalakad. Sino sa mundo si Nicole? Natikman niya ang mga beans ng kape mula sa kanyang pribadong ari-arian, at si G. Ellison ay may isang espesyal na pagkakaugnay sa kanya. Ngunit pagkalipas ng maraming araw, hindi pa rin malaman ni Jared ang totoong impormasyon ni Nicole. Natagpuan niya itong hindi kapani-paniwalang kakaiba. Nang makita niya si Nicole na halos pumasok sa cafeteria, agad siyang kumurap kay Nicole. Gusto mo bang magtungo sa aking cafe? May pagkain sa kanluran ngayon, at ang lahat ay libre kung bibisitahin mo ang shop. Panipi. Tumigil agad si Nicole habang mahilig siya sa kape mula sa kanyang kafe. Kung maaari siyang mag-order ng ilang pagkain sa kanluran, magiging mas mahusay ito. Oo naman, ngunit hindi ito kailangang malaya. Hindi ito gaanong gastos sa kanya, kaya niya pa rin ito. Oh, hindi mapigilan ni Jared na i-arch ang kanyang mga browser. Ang kanyang kafe ay mayroon lamang mataas na gastusin. Kahit na ang ilang mga mayayamang bata ay nag-aatubili na magbayad. Ngunit hindi rin nakaligaw si Nicole, sa anumang kadahilanan, nadama ni Jason na si Nicole ay marumi. Pareho silang dumating sa kafe sa maikling panahon. Si Max ay wala sa paligid, kaya nakita sila ng cashier. Natigilan siya sandali bago siya umakyat upang malugod silang malugod. Mr. Johnston, Miss Riddle. Panipi. Tumango si Nicole at malapit nang gumawa ng isang order nang biglang pinalawak ni Jared ang kanyang braso upang pigilan siya. Nang makita niya si Nicole na nakatingin sa kanya ng may pagkalito, ngumiti siya ng hinihimok. Gusto mo bang makita kung ano ang magagawa ko? Tumingin si Nicole sa kanya at tumango ng walang tigil bago siya lumingon at lumakad papunta sa dati niyang upuan upang umupo. Ang cashier gaped bewilderedly habang nakatingin siya kay Jared. Si Jared ay isang nangungunang international barista. Ang mga pangulo ng ibang mga bansa ay nagbabayad sa kanya ng isang gwapong halaga ng pera para sa kanya upang gawin silang kape, ngunit tinanggihan niya sila ng walang awa. Ngayon, si Jared ay personal na gumagawa ng kape para sa isang mag-aaral lamang. Ang paraan ng pagtingin ng cashier kay Nicole ay agad na naging puno ng paghanga dahil sa wakas ay naintindihan niya kung gaano kahalaga si Miss Riddle kay Jared. Si Nicole ay hindi napansin sa mga ito habang hinugot niya ang dalawang mataas na antas ng mga katanungan sa pagsasanay sa Olympiad mula sa kanyang bag. Kahit na pinaikot niya ang kanyang lapis sa kanyang kamay, wala siyang isinulat. Lahat ng ginawa ni Nicole ay tumingin sa mga tanong. Pagkatapos ay sumakay siya sa susunod na pahina pagkatapos ng ilang oras. Ito ang kanyang natatanging paraan ng pag-aaral. Gagawin niya ang mga kalkulasyon sa kanyang ulo matapos niyang tingnan ang tanong. Hindi lamang ang pamamaraang ito ay makatipid ng oras, ngunit na-save din ito sa kanya ng enerhiya mula sa pagsulat ng mga formula. Kung nakita ng kanyang mga kamag-aral ang paraan ng pagtingin niya ngayon, marahil ay magsisimulang muli silang tumingin sa kanya. Maaari nilang isipin na siya ay nagpapanggap dahil hindi siya nagsusulat ng kahit ano, at hindi rin siya gumawa ng anumang mga kalkulasyon. Mag-aalinlangan sila kung talagang nag-aaral siya at itinuturing siyang pagpapanggap na walang katotohanan. Nang maglakad si Jared kasama ang 2 tasa ng kape, nakita niya si Nicole na nakapatong sa kanyang hugis itlog na baba sa kanyang palad habang tinitingnan niya ang mga tanong na may kasanayan na walang mga mata. Siya ay may isang hanay ng mga malabong navy asul na mga mata, at ang kanyang bahagyang hinabol na mga labi ay maliwanag na pula. Ang kanyang mga manggas ay gamulong sa kanyang braso, at mayroon siyang isang pulang string bilang ang kanyang pulseres sa paligid ng kanyang patas, payat na palso, na higit na pinatunayan ang kanyang porselana na puting balat. Ang kanyang iba pang kamay ay abala sa pag-fidget sa kanyang panulat habang siya ay nagsagawa ng mga panulat na umiikot na trick sa pana-panahon. Kahit na mayroon siyang isang patag na ekspresyon sa kanyang mukha, masasabi ni Jared na masaya siya. Ito ay tulad ng makakakuha siya ng ginhawa kapag nag-aral siya sa kafe. Madaling ngumiti si Jared nang makita niya ito habang naglalakad papunta sa kanya at inilagay ang tasa ng kape sa kanyang mesa. Ano ang tinitingnan mo? Mukha kang seryoso. Hindi man lang siya tinitingnan ni Nicole nang sumagot siya sa kanya ng patag na mga tanong sa Math Olympiad. Matapos siyang magsalita, kinuha niya ang kape sa harap niya at humigop. Tila hindi inaasahan ni Jared na ang sagot na iyon, kaya hindi niya maiwasang mag-chuckle ng walang pasubali. Hindi ko inisip na uupo ka rito at gumawa ng mga katanungan sa matematika. Gaano katakataka? Sinulyapan siya ni Nicole.
Marami pang mga bagay para sa iyo na mabigla. Ibinalik niya ang kape sa mesa, at nagsalita si Jared pagkatapos ng ilang oras, ito ay isang bagong produkto na personal na ginawa sa akin. Hindi masyadong maraming para sa akin na hilingin ang iyong opinyon tungkol dito, di ba? Panipi. Ang mga mata ni Nicole ay nanatili sa tanong na kasanayan habang siya ay tumugon sa kalahati ng puso, ito ang pinakamahusay na kape na mayroon ako. Bigyan mo ako ng 1 minuto. Panipi. Pagkatapos, si Nicole ay walang tigil na hindi siya pinansin at sinimulang gawin ang kanyang mga katanungan sa matematika na Olympiad. Kabanata 73. 5 minuto ang lumipas sa isang mata, at lumala ang hitsura sa mukha ni Jared. Nang siya ay dumating sa kafe noong nakaraang oras, hindi rin siya pinansin. Ngayon, talagang hindi siya pinapansin para sa ilang mga katanungan sa matematika. Ito ay isang pakiramdam na nararanasan ni Jared sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay. Sa sandaling iyon, ang pagkain na inutusan niya para kay Nicole ay pinaglingkuran, at iyon ay sa wakas ay ibinaba ni Nicole ang kanyang libro habang naghahanda siyang kumain. Pagkatapos ay napansin niya na si Jared ay hindi masyadong maganda. Ano ang mayroon sa iyo? Nagtataka si Nicole kung bakit si Jared na mukhang maayos noon ay naging sobrang nagagalit ngayon. Naghihintay pa rin ako para sa iyong opinyon, sabi ni Jared. Sa kanyang isipan, binulong niya, hindi ko iniisip na hindi mo ako pinansin, ngunit nakalimutan mo ba talaga ang hinihintay ko? Hindi na ba ako sinabi sa iyo? Ito ang pinakamahusay na kape na mayroon ako. Mukha siyang seryoso. Sumimangot si Jared. Iyon lang. Huling oras, hulaan niya ang uri ng kape o kung paano na proseso ang kape pagkatapos na matikman niya ang kape. Ngunit ngayon hindi man lang siya nag-abala upang ipaliwanag ang kanyang puna pagdating sa kanya. Ano pa, siya ay may isang inosenteng pagtingin sa kanyang mukha. Agad na nawawala si Jared para sa mga salita. Okay, maganda. Siya ay ganap na natalo sa sandaling iyon, kaya ibinaba niya ang kanyang ulo at naghanda na kumain kasama siya habang kinuha niya ang kanyang tinidor. Gayunpaman, biglang nag-furrow si Nicole ng kanyang mga browser. Ano ang ginagawa mo? Tumahimik si Jared kahit anong ginagawa niya. Kumain. Naisip niya, kailangan ko bang ipaalam sa iyo ang tungkol dito? Bakit ka kumakain sa akin? Ang mga browser ni Nicole ay niniting pa. Ilang beses lamang na nagkita sina Jared at Nicole, kaya hindi sila malapit. Nagtataka siya kung bakit kailangan niyang kumain sa kanya. Napakasarap ni Jared na halos sumabog na siya nang tumawa nang tinanggihan siya ni Nicole sa kanyang malayong ekspresyon. Hindi mabilang na mga kababaihan sa lokal at sa ibang bansa ay walang pusong tinanggihan siya nang tinanong nila siya para sa hapunan. Ngunit ngayon na kinuha niya ang inisyatibo upang kumain kasama si Nicole, gayunpaman binigyan siya ng isang hindi kanais-nais na hitsura. Ako ang nag-utos ng mga ito para sa iyo, ngunit hindi ko sila makakain. Ipinaglaban ni Jared ang kanyang galit upang mapanatili ang kanyang sarili na makatuwiran. Ngunit tumugon si Nicole, kahit na ikaw ang nag-utos nito, ako ang magbabayad, at hindi ko pinaplano na tretuhin ang sinuman. Hindi pa siya kumakain sa isang estranghero dati. Ikaw, si Jared ay ganap na nag-alala, at hindi niya maiwasang mapalakpak ang kanyang mga kamay. Okay, napaka. Well, Miss Riddle, ikaw ay isang napaka-kagiliw-giliw na tao. Kukunin ko ang bayarin sa oras na ito, tama. Ngunit arch ni Nicole ang kanyang mga browser. Hindi okay. Hindi ko nais na may utang sa iyo, kaya't magkaroon ng sariling pagkain. Pagkatapos ay tumingin siya pababa at nagsimulang kumain, hindi nakakalimutan na hilahin ang kanyang salad mangkok na mas malapit sa kanya. Malinaw na nais niyang gumuhit ng isang malinaw na linya sa pagitan ng kanilang dalawa. Ito ang unang pagkakataon na napahiya si Jared na ganyan, at ang ilang mga tao ay nagsisimulang tumingin sa kanila. Wala siyang pagpipilian kundi sabihin sa pamamagitan ng mga greeted na ngipin, ganito ba ang pakikitungo mo sa iyong kasintahan? Sway! Halos maiiwasan ni Nicole ang kanyang kape habang agad siyang kumuha ng papel na tisyo upang panasan ang kanyang bibig. Pagkatapos ay binaril siya ng isang sulyap. Tumigil ka sa pagbibiro, okay. Nag-ayos na kami sa pagsira sa pakikipag-ugnayan. Panipi. Ang sandali nang makita ni Jared ang kanyang masasamang pagpapahayag, nagsimula siyang magsisisi. Nais mo bang masira ito ng napakasama? Nagtataka siya, hindi mo ba talaga ako namimiss, ang iyong kaakit-akit na kasintahan, ang tagapagmana sa Johnston Group, ng kaunti? Oo, hindi ba ito para sa iyo? Pagkatapos ng lahat, siya ang personal na bumisita sa kanyang bahay para dito. Agad na ginawa ng kanyang tanong si Jared Choke. Kabanata 74. Si Jared ay hindi tumugon at tinawag ang server ng galit, kumuha ako ng isang steak. Oo naman. Lumiko ang server at umalis. Tinitigan siya ni Nicole na parang gusto niyang tanungin siya kung ano ang mali. Sumimangot si Jared.
Magbabayad ako para sa aking sarili, okay. Sa wakas ay sumuko si Nicole sa pagkain kasama niya sa parehong mesa, kaya nagpatuloy siyang kumain. Tumingin sa kanya si Jared. Ito ang kanyang unang pagkakataon na natalo at nagbitiw. Ang kasintahan na ito ng kanyang ay natatangi na siya ay nagmamaneho sa kanya ng mga mani. Matapos magbid ni Nicole na si Jared farewell, madilim na ang langit nang umalis siya sa kafe. Tumawag si Gloria kay Nicole upang sabihin sa kanya na ang kanilang driver ay nasa pasukan na ng paaralan upang kunin siya. Ito ay nakauwi na ang lahat sa katapusan ng linggo habang si G. Riddle Sr. ay nag-ayos para sa isang hapunan sa pamilya. Si Nicole ay medyo nag-aatubili, ngunit si G. Riddle Sr. ay sa halip ay maganda sa kanya. Hindi rin niya nakita ang kanyang mga magulang sa loob ng ilang araw kaya pumayag siyang umuwi. Nang maglakad siya palabas ng paaralan, ang driver, na ipinadala ng kanyang pamilya, ay nakatayo sa tabi ng kotse. Nang makita niya si Nicole na naglalakad palabas, agad niyang binuksan ang pintuan ng kotse para sa kanya. Miss Nicole? Ang mga mister ay umuwi na, at inutusan nila akong maghintay para sa iyo bago sila umalis. Tumango si Nicole bilang tugon. Nakita niya ang driver dati, ngunit hindi talaga siya masyadong nakausap. Gayunpaman, siya ay talagang matulungin kay Snow at Rain. Pagkatapos ng lahat, si Dillon ay may mas mataas na katayuan sa Riddle Corporation. Sa sandaling iyon, hindi makakatulong si Nicole ngunit tumingin sa kanya ng 2 beses dahil bigla siyang kumikilos ng labis na magiliw sa kanya. Ang driver ay sumabog kay Nicole ng isang toding ngiti nang makita siyang naglalakad. Parang hindi siya naglakas loob na i-snob siya matapos makita si G. Riddle Sr. Pagkaraan ng 20 minuto, umuwi ang kanilang sasakyan sa bahay. Nagmadali ang driver upang buksan ang pintuan ng kotse ni Nicole nang bumaba siya ng kotse. Arch ni Nicole ang kanyang mga browser nang makita siyang pawis na pawis, ngunit nanatiling tahimik siya. Bumaba si Nicole sa kotse at biglang natanto ang isang sobrang cool na motorsiklo na nakapark sa tabi ng pasukan sa kanilang bahay. Gustong-gusto niya ang mga ito, kaya maaari niyang sabihin kaagad na ito ang pinakabagong modelo ng kidlat. Maging ito ang mga spec, ang bilis, ginhawa, o kaligtasan, ang motorsiklo na ito ay may pinakamataas na kalidad. Hindi na kailangang sabihin, ito ay sobrang mahal. Nicole squinted upang tingnan ang mga pagtutukoy nito at napansin na ang lahat ay ang pinakamataas na spec. Ang motorsiklo na ito ay tiyak na nagkakahalaga ng hindi bababa sa $9 milyong. Ang mga mata ni Nicole ay tumira sa motorsiklo habang nagtataka siya kung sino ang may-ari nito. Makalipas ang ilang minuto, binuksan ni Nicole ang harapan ng pintuan sa kanyang bahay at nakita ang lahat na nakaupo sa living hall sa sandaling pumasok siya. Ang kanyang pangalawa at pangatlong mga tiyuhin ay narito ang lahat, at ang kanyang pangalawang tiyuhin ay dinala pa ang kanyang mga anak. Nang pumasok siya, tiningnan siya ng lahat, at isang pahiwatig ng hindi kasiya siya ang mga mata ni Karen. Maagang dumating si Daniel at ang kanyang asawa, kaya si Nicole lamang ang huli na. Siya ay mula sa nakababatang henerasyon, gayunpaman ginawa niya ang kanyang mga nakatatanda na maghintay para sa kanya upang simulan ang kanilang pagkain. Kung paano hindi pinangangasiwaan. Sinabi ni Karen sa tono ng sarkastiko, Nicole, kahit na normal na para sa iyo na hindi mapigilan dahil ikaw ay mula sa kanayunan, kabilang ka sa pamilyang Riddle sa San Joto ngayon. Hindi ba sa palagay mo dapat mong malaman ang ilang mga kaugalian? Paano mo hahayaan kaming lahat umupo dito at maghintay para sa iyo? Huling oras, ang pamilya ni Nicole ang siyang naghintay sa kanila. Ngayon, nag-iisa lang si Nicole, at hinintay niya sila ng napakatagal. Ang pinakapangit na bagay ay iginiit ni G. Riddle Sr., na maghintay para kay Nicole bago sila magsimulang kumain. Hindi talaga alam ni Karen kung ano ang espesyal na tungkol kay Nicole. Nahiya si Gloria at malapit nang ipagtanggol si Nicole, ngunit umiling-iling si Daniel dahil ayaw niya siyang sumalungat kay Karen. Tulad ng para kay Nora, siya. Gloating sa tabi nila. Kaya paano kung nakuha ni Nicole ang lahat ng pansin sa paaralan? Siya ay walang iba kundi isang bansa na bumagsak sa mga mata ng kanyang pamilya. Ang bawat isa sa kanila ay tumingin sa kanya. Akala nila lahat ay humihingi ng tawad si Nicole kay Karen, ngunit hindi tumugon si Nicole at tiningnan ang kanyang relo. Ito ay tumama lamang ng 6 p.m., at ang pamilya ng Bogtong ay palaging kumakain ng kanilang hapunan bandang 6:15 p.m. Ipinasa niya ang kanyang bag sa alipin at sinabi ng patag, hindi kita hinintay, ang kusina ang siyang naghihintay sa iyo. Panipi. Sa katunayan, ang kusina ay nagsimulang maghatid ng kanilang pagkain ngayon. Ang mga pinggan ay hindi pa ganap na nagsilbi, kaya paano nila siya hinihintay? Matapos sabihin ni Nicole na, wala nang makitang muli si Karen. Galit na galit siya ay sinampal niya ang mesa at tumayo habang tinuro niya si Nicole. Ito ba ang paraan ng pakikipag-usap mo sa iyong nakatatanda?
Kabanata 75. Si G. Riddle Sr., na nakaupo sa upuan ng ulo, ay sumimangot nang makita ang pag-uugali ni Karen. Malamig na sinabi niya, "Karen, umupo." Alam ni Dilio na kinasusuklaman ni G. Riddle Sr. ang mga tao na pinagtutuunan sa oras ng pagkain, kaya't mabilis niyang hinaila ang ayaw na umupo si Karen. Umupo si Nicole sa tabi ni Nora, at pareho sina Samuel at Spencer na lumipas si Nora upang batiin si Nicole. Nang makita ni Nora ang kanyang mga kapatid na sobrang pagmamahal kay Nicole, sinasadya niyang sinabi sa isang mababang tinig kay Nicole, "Matapat, medyo huli ka. Hindi ba natin natapos ang mga oras ng klase?" Panipi. Kahit na ang kanyang tinig ay hindi malakas, hindi rin ito malambot. Kaya't ang lahat sa mesa ay maaaring marinig ang kanyang pagkondena kay Nicole. Arch ni Nicole ang kilay niya dahil nasanay na siya kay Nora na itinatakda siya. Pagkatapos ay ngumiti siya ng menacingly, "Nakulong ako kay Jared pagkatapos ng paaralan, at tinatrato niya ako sa pagkain." Kahit na binayaran niya ang kanyang pagkain, hindi tinanggap ni Jared ang isang sentimo mula sa kanya na parang hinihintay niya siyang magpakita ng isang nagkasala na pagkalungkot. Ngunit wala siyang nakitang mali sa kung paano niya tinanggihan ang pagkain sa kanya, kaya tinanggap lamang niya ang kanyang paggamot at umalis. Naisip niya ang tungkol sa ekspresyon ni Jared at natagpuan siyang kawili-wili. Nakangiti si Nicole, walang kamalayan na ang lahat ay natigilan na matapos pakinggan ang sinabi niya. "Ano, Jared, ginagamot ka sa isang pagkain?" Labis na nagulat si Karen. Bagaman alam nilang lahat na sinabi ni G. Riddle Sr. kay Nicole tungkol sa pakikipag-ugnayan kay Jared, hindi nila inaasahan na maging interesado si Jared sa isang bansang bumpkin na katulad niya. Si Snow, na nakaupo sa tapat niya, ay sinabi ng mapait, "Nicole, walang sinisisi ka sa pagiging huli. Hindi mo na kailangang sabihin ang napakalayo na dahilan." Panipi. Ang Snow ay tila malambot at banayad, ngunit talagang ininsulto niya si Nicole, na sinasabi na nagsisinungaling siya. Ngumiti si Nicole at humigop ng kanyang katas. "Maaari kang magtanong kay Jared kung hindi ka naniniwala sa akin." Sa sandaling iyon, namutla ang mukha ng lahat. Saan sila makakakuha ng lakas ng loob na tanungin si Jared? Sinasabing si G. Johnston. Ang mahal na apo ni Senior ay gumagawa ng mataas na hinihingi sa sandaling bumalik siya mula sa ibang bansa. Ang lahat sa Johnston Group ay sumunod sa kanyang mga order, at ang kanyang posisyon sa San Joto ay hindi matitinag. Bagaman magkaibigan sina G. Johnston Sr. at G. Riddle Sr., ang pamilyang Riddle ay hindi malapit kay Jared. Paano sila magkakaroon ng karapatang tanungin siya tungkol sa kanyang mga personal na bagay? Si G. Riddle Sr. ay nasisiyahan sa sandaling iyon. Alam na niya na si Nicole ay isang makatutuhanang tao, kaya't ngumiti siya ng mainit sa kanya. "Parang si Jared ay talagang nasa iyo. Kailangan mong makasama sa kanya, okay?" Panipi. Si G. Riddle Sr. ay wala pa ring ideya tungkol kay Nicole na nais na masira ang pakikipag-ugnayan, ngunit hindi rin nais ni Nicole na banggitin ito. Nang makita ni Nicole ang mga komplikadong ekspresyon sa kanilang mga mukha, pati na rin ang mapagmataas na ekspresyon sa kanyang mga magulang at mga mukha ng kanyang mga kapatid, ngumiti siya ng playfully at tumahimik. "Sige, magsimulang kumain. Kahit na kumain ka na, Nicole, mangyaring manatiling bumalik at kumain ng pagkain sa amin," maligaya na tinanggap ni G. Riddle Sr., si Nicole. "Oo naman." Tumanggo si Nicole. Ang mga mata ni Nora ay napuno ng galit nang makita niya na muling nakuha ni Nicole ang spotlight. Mas naiinggit siya nang isipin niya na tinatrato ni Jared si Nicole sa isang pagkain. Mula pa noong araw na alam niya na ang kafe ay kabilang kay Jared, siya ay naging isang masugid na customer sa pag-asang bumagsak kay Jared. Gayunpaman, hindi pa niya ito nakita ng isang beses. Ngayon ay ang araw na hindi binisita ni Nora ang shop, at tinatrato ni Jared si Nicole sa isang pagkain sa parehong araw. Napabagsak si Nicole tuwing naisip niya ang mga posibleng pagbabago sa pagkansela ng kanilang pakikipag-ugnay. Ang pakikipag-ugnayan kay Jared ay dapat nakabilang sa kanya. Hindi niya hahayaang ilayo ito ni Nicole sa kanya. Ang lahat ay nagsimulang kumain ng maligaya, at ang kanyang pangatlong tiyuhin at ang kanyang asawa ay nakaupo sa tapat ni Nicole. Magkakaroon sila ng maliit na pakikipag-usap kay Nicole paminsan-minsan, kaya si Nicole ay may magandang impresyon sa kanila. Nang makita sila ni Karen at ang mga magulang ni Nicole na tinatrato ng maayos si Nicole, napuno siya ng sama ng loob. Kung gayon, pupurihin ng lahat ang kanyang anak at mga anak na babae tuwing nagtitipon ang buong pamilya. Ngayon, ang pansin ng lahat ay kay Nicole. Kapag halos tapos na sila sa kanilang pagkain, sadyang lumingon si Karen, "Narinig ko si Nicole na manatili sa campus upang bigyang pansin ang kanyang pag-aaral. Paano siya gumaganap sa paaralan?" Panipi. Kapag ang pagganap ng akademikong si Nicole ay pinalaki, si G. Riddle Sr.
ay bahagyang nag-usisa din, kaya hindi niya ito nakagambala. Nakita ni Snow ang pagkakataon at hinawakan ito habang ngumiti siya at sumulyap kay Nicole. Si Nora ay nasa Class B, taong junior. Dapat niyang malaman ang pagganap ni Nicole kaysa sa iba pa. Nahuli si Nora dahil hindi niya inaasahan na ibabalik sa kanya ni Snow ang tanong. Naramdaman niya ang kanyang mga magulang at ang kanyang mga kapatid ay nakatingin sa kanya. Kinagat ni Nora ang kanyang mga labi dahil alam niyang hindi siya maaaring makipag-usap tungkol kay Nicole sa harap nila, kaya maaari lamang siyang mag-sneak ng ilang sulyap kay Rain. Pagkatapos, naglagay siya ng isang maling ekspresyon at sinabing, "Nicole, hindi ko alam kung ano ang sasabihin." Nag-sneer si Rain nang tumingin siya kay Nora, na hindi naglakas loob na magsalita. "Kung natatakot kang sabihin ito, sasabihin ko ito." Naging sikat si Nicole sa sandaling pumasok siya sa paaralan at palaging isang mainit na paksa sa forum ng paaralan. Sinasabi nila na siya ay nasa isang pakikipag-ugnay sa maraming mga lalaki at mayroon pa ring pinalo ang isang batang lalaki hanggang sa puntong nakarating siya sa ospital. Ang kanyang tinig ay sonorous, na parang desperado siyang ilantad si Nicole sa harap ng lahat. Nang marinig siya ni G. Riddle Sr., agad na naging malamig ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Nicole. "Nicole, nagsasabi ba ng totoo si Rain?" Panipi. Ngunit ang mukha ni Nicole ay nanatili pa rin dahil walang takot siyang nakatitig sa kanya. "Lolo, ang lahat ng ito ay nagmula sa kahit saan. Ang mga tao sa paaralan ay walang magagawa, kaya't tatawagan lamang nila ang mga kwento upang maikalat ang mga alingawngaw." Panipi. Nakita ni Rain si Nicole na nakatingin sa sarili, at ipinakita ng mga mata ni Nicole na nakita na niya si Rain. Ngunit paano maamin ni Rain na nagulat siya ni Nicole sa kanyang mga mata? Pagkatapos ay sumigaw siya, "Ipinagtatanggol mo pa ba ang iyong sarili?" Ang lahat ng nasa forum ng paaralan ay nagsasabi na binabaliwala mo ang aking kapatid na babae pagkatapos mong makoronahan ang beauty queen. Hindi lamang ito, pinapahiya mo rin ang mga tao dahil mayroon kang tulong ni Austin. Ang kasintahan ni Celia ay nasa ospital dahil binugbog ka niya. Tinamaan mo pa ang mga nakatatanda na nag-inspection sa iyong dorm. Lolo, ang pangalan ni Nicole ay napaparusahan sa paaralan. Ganap na napahiya niya ang pamilyang Riddle. Natuwa si Rain habang nagsalita siya, desperado na ilista ang bawat masamang bagay na ginawa ni Nicole. Masaya si Nora nang marinig niya ang pagsigaw ni Rain. Sino ang nagtanong kay Nicole na maging sobrang sibang? Mahusay, ngayon ang bawat solong bagay na ginawa niya ay nakalantad. Tingnan natin kung paano maaari pa ring tumayo si Nicole sa pamilyang Riddle. Kabanata 76. Hindi na ito makukuha ni Samuel. Rain, itigil ang kalokohan. Ang maliit na forum ay puno ng chismis, at hindi ako bibisitahin ni Spencer. Paano ka makapaniwala sa mga bagay na ito? Panipi. Nag-sneer si Rain. Dahil lang sa hindi mo binisita na hindi mo alam. Ang iyong mabuting kapatid na babae ay naisip na lubos sa kanyang sarili at nakibahagi sa kompetisyon sa Math Olympiad. Nakakuha siya ng isang 0 score sa unang pagsubok. Panipi. 0. Natigilan ang buong pamilya. Dahil ang pagtatatag ng Royal Creek Institute, ang lahat ng mga mag-aaral nito ay mga elite, at walang sino man ang nakakuha ng 0. Sobrang pipi ba si Nicole kaya nakakuha siya ng isang 0 score? Si Damien at ang kanyang asawa ay tumingin ng labis kay Nicole sa pag-iisip na nakakahiya sa pamilyang Riddle. Pagkatapos ay tiningnan nila sina Gloria at Daniel, pakiramdam na hindi masyadong masaya. Matagal na silang hindi sama-sang-ayon tungkol sa pagpapadala kay Nicole sa Royal Creek Institute High School. Ito ay naging tama, si Nicole ay hindi lamang gumawa ng problema ngunit nakapuntos din ng 0 sa mga pagsubok. Tama si Rain tungkol kay Nicole na nakakahiya sa pamilyang Riddle. Tiningnan din ni Dylan si Nicole na may pagkabigo. Hindi lamang siya nag-iingat sa bahay ngunit kumikilos din sa paaralan. Kailangan niyang ituro sa isang aralin baka makuha niya mula sa masama hanggang sa mas masahol sa susunod na oras. Matapos ang isang mahabang katahimikan, sinabi ni Damien na si Aisley kay Nicole, "Alam kong mabuti si Rain. Hindi na siya magsisinungaling at paninirang puri sa iba. Si Nicole, ikaw, bilang bahagi ng pamilyang Riddle, na hindi nag-aalaga ng iyong mga salita at kilos, ay nagdala ng kahihiyan sa pamilya. Paano ka magiging napakasadyang?" Panipi. Tumango si Miley Rogers sa kasunduan habang nakaupo siya. Ang kanyang anak na babae ay nagsimula na sa daan sa stardom at hindi kayang palayain ang mga balita na siya ay may ganoong kapatid na babae. Eksakto. Ang Snow ay palaging banayad at madaling makasama. Ano ang mali sa iyo? Bakit mo siya binabaliwala? Dylan. Sabi, sa totoo lang, hindi ako pinangalanan ni Nicole. Ako ang masyadong nag-uusap, ngunit hindi ako nababahala sa kanya. Dapat ay nakaramdam siya ng inis dahil doon, mahinang sabi ni Snow.
Ang sinabi ng Snow, ang angrier na si Dylan ay naging. Sinulyapan niya si Nicole at sinabing, dapat mong bigyan kami ng paliwanag ngayon. Nang makita na nagsalita ang kanyang asawa, agad na tumalon si Karen sa bandwagon. Eksakto. Paano si Nicole bully Snow? Daniel, dapat mong bigyan kami ng paliwanag. Tumingin si Nicole kay Snow na may isang smirk matapos marinig ang sinabi ni Karen. Si Snow ay lumilitaw na nais na ihinto si Rain at ang kanyang mga magulang, ngunit sa katotohanan, siya ay nag-aapoy ng apoy. Ang kanyang pamilya ay hanggang sa walang kabutihan. Desperado si Samuel, ngunit hindi na siya makakausap sa mga matatanda. Ngunit hindi nagpanik si Nicole kahit na ang kaunti kapag nakaharap sa kanila. Naglaro lang siya kasama ang quilt at chuckled. Sinabi mo lang ba na binubuli ko ang niebe? Nasaan ang ebidensya? Mabilis na tiningnan ni Dylan si Rain, na agad na ipinakita sa kanya ang larawan sa forum. Mukha siyang galit at itinuro kay Nicole. Maaari mo bang makita kung ano ito? Paano mo itinanggi na hindi mo binubuli ang niebe? Kaya bakit siya umiyak? Panipi. Napangiti si Nicole. Tanungin mo siya tungkol dito. Ngunit, ayon kay Rain, binugbog ko ang kasintahan ni Celia na ngayon ay nakahiga na siya sa ospital. Kaya't nais kong mapangapi ang niebe, wala siyang pagkakataon na umiyak. Panipi. Ang mga nagyelo na mata ni Nicole ay lumusot kay Rain at Snow, na nagpapadala ng isang spines. Bumalik si Samuel at sinubukan na ipagtanggol si Nicole. Ganap, paano mo mapatunayan na si Nicole ay may binoong niebe? Si Nicole ay isang pambansang kampyon ng martial arts. Kung nais niyang mapangapi ang niebe, maaari siyang umiyak ng Snow na may mga daliri lamang. Panipi. Samuel. Nang makita si Samuel na nakakakuha ng emosyonal, mabilis na pinigilan siya ni Spencer. Ang kanilang dalawang nakatatandang kapatid ay wala doon. Kaya kahit na nais nilang ipagtanggol si Nicole, ang kanilang mga salita ay nagdala ng kaunting timbang sa harap ng mga matatanda. Nakuha ni Samuel ang ibig sabihin ni Spencer at maaari lamang pigilan ang kanyang galit at umupo. Ngunit ang sinabi ni Samuel ay nag-isip ni G. Riddle Sr. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong niya, Nicole, ikaw ay isang pambansang kampyon ng martial arts. Hindi nakakagulat na binugbog niya ang lahat ng mga lalaki at pinadalhan sila ng nakahiga sa ospital. Mayroong tiyak na higit pa sa apo na ito ng kanyang kaysa sa nakilala ang mata. Hindi rin nilayon ni Nicole na itago ito. Tumanggo siya at sinabing, natatakot ang aking lola na ako ay mabuli noong bata pa ako, kaya pinadalhan niya ako upang malaman ang ilang mga diskarte sa pagtatanggol sa sarili. Ang mukha ni G. Riddle Sr. ay naging solemn na. Agad siyang lumingon sa niebe. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Nalito ang Snow. Ngunit mabilis siyang lumabas dito at tumugon. Lolo, hindi ko sinabi na binoong ako ni Nicole. May sadyang kumuha ng larawang ito at na-upload ito sa internet. Sa palagay ko ay nakita ni Rain ang larawang ito at naisip na binubuli ako ni Nicole. Gamit nito, pinch niya si Rain sa ilalim ng mesa. Ang puso ni Rain ay lumaktaw ng isang matalo, at mukhang flabbergasted siya sa niebe. Ito ay niebe na nag-upload ng larawan sa internet. Bakit niya ito itinanggi ngayon? Ngunit nang mapansin niya ang libingan ni G. Riddle Sr., ang kanyang puso ay muling lumaktaw. Hindi ko alam. Iyon ang sinasabi ng mga tao sa forum ng paaralan. Kung nais ni Dylan na sabihin ang isang bagay, mabilis na pinch siya ni Karen, pinigilan siya mula sa pakikipag-usap. Naisip niya ngayon kung ano ang nangyayari kapag napansin ang reaksyon ng kanyang anak na babae. Ang Snow ay nasa tabi mo, ngunit bumalik ka upang magreklamo tungkol dito bago malaman kung ano talaga ang nangyayari. G. Maaaring hindi ko nalaman kung ano ang nangyayari. Ngunit ano ang tungkol sa iba pang mga bagay. Hindi lamang ito ang maling bagay na nagawa ni Nicole. Sa puntong ito, kinuha ni Spencer ang kanyang telepono, binuksan ang post sa forum ng paaralan, at ipinakita ito kay Mr. Si Riddle Sr. Lolo, ang paratang na si Nicole ay nakikipag-date sa dalawang lalaki ng sabay-sabay ay hindi rin. Ito ay isang larawan na kinunan ng dalhin namin si Nicole sa hapunan. Lamang na si Nicole ay mas mababa. Hindi niya sinabi sa kanya ang pakikipag-ugnay sa amin sa paaralan. Matapos marinig ito, hindi na naniniwala si G. Riddle Sr., lahat ng iba pang mga paratang. Tumingin siya sa Rain. Ito ay lahat ng kalokohan. Paano mo mapagkakatiwalaan ang mga bagay sa internet? Hindi ako makapaniwala na kinuha mo iyon bilang katotohanan at ginamit iyon upang pahiding ang iyong pinsan. Panipi. Kabanata 77. Nag-flinch si Rain ng reprimanded. Hindi niya inaasahan na ang dalawang bagay na ito ay kukuha ng isang biglaang pag-ikot. Nagalit at desperado si Nore dahil hindi rin maaaring manalo si Rain at Snow sa argumento kay Nicole, walang silbi sila sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang kanyang ngipin at sinabing, ganap.
Hindi namin dapat seryosohin ang mga bagay sa forum ng paaralan. Maliban sa mga marka ng zero ni Nicole sa pagsubok sa Math Olympiad, ang iba pang mga bagay ay simpleng naririnig. Maaaring ibagsak ng mga salita ni Nora ang lahat, ngunit paalalahanan nito si Rain. Ganap. Ang lahat ng iba pa ay maaaring maging pekeng, ngunit ang mga resulta ay hindi maaaring pekeng. Nag-score talaga siya ng zero. Ang post ay nasa tuktok ng forum ng paaralan. Panipi. G. Riddle Sr. Naging seryoso nang tumingin siya kay Nicole. Totoo ba ito? Ang kapaligiran ay nakagambala sa oras na ito. Tiningnan ni Daniel at Gloria ang kanilang anak na babae, inaasahan na ipaliwanag ni Nicole na ito ay pekeng, tulad ng nagawa na niya. Sina Samuel at Spencer ay abala sa mga lipunan ng paaralan araw-araw at hindi alam ito. Kaya hindi nila alam kung paano ipagtanggol siya. Hindi mahalaga, bagaman, dahil inamin ito ni Nicole. Oo, nag-score ako ng zero. Hindi maiwasang tumawa si Rain nang marinig ito. Hindi siya makapaniwala na si Nicole ay sapat na matapang upang aminin ito sa sitwasyong ito. Sa wakas ay aminin mo ito. Ngumiti siya ng matagumpay, naghihintay upang makita kung paano magtatapos ang mga bagay. Ngunit si Nicole ay hindi nagbigay ng karagdagang paliwanag. Nagalit si Damian. Tumingin siya kay Nicole gamit ang kanyang mga browser na niniting. Hindi mo ba ipapaliwanag kung ano ang nangyayari? Hindi mailalarawan ni Nora kung gaano siya nasisiyahan noong si Nicole ay sa wakas ay inilagay sa lugar. Ngunit nagkukunwari pa rin siyang aliwin siya. Alam nating lahat na ang kompetisyon sa Math Olympiad ay matigas. Maging si Rain ay nakapuntos lamang ng 71 marka. Kung hindi ka maaaring panatilihin, sabihin sa guro na aalis ka sa kompetisyon. Huwag maging makapal na balat upang manatili lamang upang mapahiya ang pamilyang Riddle. Panipi. Nagdagdag din si Rain ng gasolina sa apoy. Oo, Nicole, ang pag-alis ay isang mas mahusay na pagpipilian kapag hindi ka hanggang sa par. Huwag ipahiya ang iyong sarili. Panipi. G. Ang mukha ni Riddle Sr. ay malubha nang makita niya na si Nicole ay tila hindi marunong. Nicole, dahil hindi ka maaaring panatilihin, sabihin sa iyong guro na aalis ka mula sa kompetisyon at mag-concentrate sa paghahanda para sa buwan ng pagsusulit. Hindi ako magtitigil. Tumingin si Nicole kay Mr. Riddle Sr. na may isang determinadong pagtingin sa kanyang mukha. G. Riddle Sr. Tumingin sa kanya at nakaramdam ng kakaibang presyon mula sa kanyang tingin. Ngunit teenager lang siya. Hindi pinapansin ang kanyang tingin, sinabi niya nang may pangangati. Makikipag-usap ako sa guro mo. Nakatuon ka lamang sa paghahanda para sa pagsusulit at kalimutan ang tungkol sa kompetisyon sa Math Olympiad. Huwag kalimutan na naka-score ka ng zero. Panipi. Tumango sina Damian at Dylan. Hindi nila nais na magpatuloy si Nicole na nakakahiya sa kanila. Tiningnan sila ni Nicole, na lahat ay gumagamit ng pamilyang Riddle bilang isang dahilan. Ngumiti siya ng makahulugan sa bawat isa sa kanila, ang kanyang ekspresyon ay unti-unting lumalamig. Pagkatapos ay sinabi niya ng mahina, huwag kang mag-alala, mga tiyuhin. Walang nakakaalam tungkol sa aking relasyon sa pamilyang Riddle. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin na nakakahiya sa inyong lahat. Panipi. Natigilan ng lahat nang marinig nila ang sinabi niya. Napagtanto nila na hindi pa inihayag ni Nicole sa paaralan na siya ay mula sa pamilyang Riddle. Dahil iyon ang kaso, ang kasabihan na si Nicole ay nakakahiya sa kanila sa paaralan ay hindi na humawak, at ginawa rin silang mukhang duwag. Parehong sina Damian at Dylan ay mabilis na isinara ang kanilang bibig sa kahihiyan. Pagkatapos ay lumingon si Nicole kay Mr. Riddle Sr. na may isang determinadong hitsura. Lolo, ipinangako ko sa aking guro sa klase na makikilahok ako sa kompetisyon na ito at mananalo ako sa tuktok na lugar. Palagi kong tinitiyak na makamit ko ang ipinangako ko. Ang kanyang mga mata ay mukhang walang kabuluhan. Ang boses niya ay sonorous at makapangyarihan na ginagawang Mr. Riddle Sr. Pakiramdam ang kanyang resolusyon. Mula sa zero hanggang bayani. Sa palagay mo magagawa mo ba ito? Ito ay isang matigas na bagay para sa mga ordinaryong tao, hindi sa banggitin ang isang taong katulad niya na walang pundasyon. Ngumiti si Nicole. Lolo, kahit na ang mga ordinaryong tao ay maaaring hampasin ng ilang tamang mga sagot kapag nabulag. Sa palagay mo ba ay talagang nakapuntos ako ng zero? Panipi. Ito ay biglang nagpapaalala at natigilan si Mr. Riddle Sr. Tama siya. Mayroong ilang maraming mga pagpipilian sa pagpili sa kompetisyon sa Math Olympiad. Walang paraan ang makakakuha ng zero. Agad itong pinukaw ang pagyusisa ng buong pamilya, kasama sina Samuel at Spencer. Pagkatapos lamang ay kinuha ni Nicole ang kanyang cheat sheet mula sa kanyang bulsa at ibigay ito sa butler ng pamilya, na pagkatapos ay ipinasa ito kay Mr.
Riddle Sr. G. Riddle Sr. Tumingin sa malinis na sheet, nagulat. Maraming mga katanungan na hindi niya alam ang sagot sa, ngunit may ilang mga katanungan na malinaw na nasagot ng tama. Ang tanging hindi pangkaraniwang bagay ay walang mga hakbang sa pagkalkula na ibinigay ngunit mga sagot lamang. Pagkatapos ng isang sulyap, Mr. Riddle Sr. ibinigay ang papel kay Damien. Dapat mong maunawaan ang mga sagot na ito. Sumimangot si Damien, hindi alam kung ano si Mr. Riddle Sr. Ibig sabihin, kinuha niya ang papel sa pagsusulit at nagulat. Ang kanyang asawa ay lumapit din upang tingnan ang mga sagot, at pareho silang tumingin sa isa't isa, lumalim ang kanilang mga titig. Ano ang mali? Bakit ang mga ekspresyon sa inyong dalawa ay mukhang kakaiba? Naramdaman ni Karen ang isang bagay na hindi tama at nagtanong. Lahat ay tumingin sa kanila ng inaasahan. Lumabas si Damien sa kanyang pagkabigla sa wakas. Ang mga sagot sa papel ng pagsubok ay tama. Ano? Natigilan ang lahat sa bahay. Kabanata 78. Mas natigilan pa sina Nora at Rain. Ang alam nila ay si Nicole ay nakapuntos ng 0, at wala silang ideya kung ano ang nangyayari sa kanyang pagsubok sa papel. Sa oras na ito, hindi na umupo si Daniel. Nicole, ano ang nangyayari? Sinabi ng iyong tiyuhin na si Damien na nasagot mo ng tama ang lahat ng mga katanungan. Kaya bakit ka pa nakakuha ng 0? Napangiti si Nicole ng isang panunokso na hitsura sa kanyang mga mata. Apat na kinausap si Mr. Luis ngayon, at sinabi niya na kahit na tama ang aking mga sagot, hindi niya ako mabigyan ng isang solong marka dahil tamad akong magsulat ng mga hakbang sa pagkalkula. Panipi. Ano ang ibig sabihin nito? Nagulat si Snow ng ilang sandali bago niya makuha ang ibig sabihin ni Nicole. Sinasabi mo na hindi mo na kailangang dumaan sa mga hakbang sa pagkalkula upang malaman ang mga sagot. Tumayo si Rain na may galit. Dapat ay kinopya mo ang mga sagot ng ibang tao. Kung hindi man, paano mo hindi maibigay ang mga hakbang sa pagkalkula? Hindi mapigilan ni Nicole na tumawa kay Rain, na desperadong sinubukan na akusahan siya ng mali. Sa buong klase ng Math Olympiad, tanging si Gary at nakapuntos ka ng pinakamataas. Ngunit nakakuha ba kayong dalawa ng buong marka? Ang aking mga sagot ay tama, bagaman. Panipi. Naging mapatla ang mukha ni Rain, kahit na naisip niya na kinopya ni Nicole ang mga sagot ng ibang tao. Ang may kinalaman na tanong ay, ang isang taong may marka na 100 marka ay kopyahin ang mga sagot mula sa isang taong nakapuntos lamang ng 70 marka. Sa puntong ito, si Rain ay ganap na stupefied, nakaupo sa isang upuan tulad ng isang natalo na tandang. Lahat ay tahimik bilang isang mouse ng simbahan. Walang sino mang nang ahas na akusahan si Nicole o magtanong muli sa kanyang kakayahan. Kahit na si Mr. Riddle Sr. ay sinaktan ng pipi ng katapangan ni Nicole. Palagi niyang naisip na si Nicole ay may isang hindi magandang pagganap sa akademiko. Hindi inaasahan na makakamit niya ang isang perpektong marka sa Math Olympiad. Ang apo na ito ay nagulat siya ng paulit-ulit na natuwa siya. Hahaha, hindi ko inaasahan na kami, ang pamilyang Riddle, ay magkakaroon ng henyo sa matematika. Mayroon pa bang sumasalungat sa kanyang pakikilahok sa kompetisyon sa Math Olympiad? G. Ang mga mata ni Riddle Sr. ay lumusot sa lahat. Ni si Damien o Dylan ay nang ahas na magsabi ng anuman. Maging sina Rain at Nora ay ganap na natahimik. Nilagyan ni Nora ang kanyang kamay, hindi inaasahan na ang mga marka ng 0 ni Nicole ay bunga lamang ng kakulangan ng mga hakbang sa pagkalkula. Ito ay sa halip ay gumawa ng Rain, at ang kanyang hitsura ng mga tanga. Dahil ang lahat ay tahimik, Mr. Riddle Sr. Kumaway ang kamay niya. Pagkatapos ay gawin tulad ng sinabi ni Nicole. Ang sino mang maglakas loob na makipag-usap ng walang kaparerekan ay hindi na muling pumunta sa aking bahay. Mayroong palaging isang maingay na hindi pagkakasundo sa hapagkainan. Napapagod na talaga siya rito. Nang makita na wala nang nang-ahas na magsabi ng anuman, tiningnan ni na Daniel at Gloria ang kanilang anak na babae na may ginhawa. Hindi talaga nila inaasahan na ang kanilang anak na babae ay maaaring magkaroon ng isang kahanga-hangang tagumpay at ipagmalaki sila sa harap ng kanilang mga pamilya. Wala nang marahil ay maglakas loob na tumingin sa kanila. Pagkatapos ng hapunan, Mr. Riddle Sr. nakaramdam ng pagod. Tumayo siya at umakyat sa itaas sa tulong ng isang lingkod. Ang una at pangatlong tiyuhin ay lihim na tumingin sa isa't isa, at pagkatapos ay umalis sila kasama ang kanilang mga asawa. Mayroon lamang sina Dylan at Karen sa hapagkainan ngayon. Hindi nila maalaga na hindi umalis si Daniel at nagsimulang pumili kay Rain. Bakit mo sinabi ang isang bagay na tulad nito bago malaman ang ins at out ng bagay na ito? Umihi ka na sa iyong lolo ngayon, at lahat kami ay naiimpluwensyahan ngayon. 2. Napili, sumulyap si Rain kay Nicole sa chagrin. Lahat ito ay dahil kay Nicole na siya ay nakakakuha ngayon ng kanyang mga magulang.
Nakaramdam siya ng galit hindi lamang dahil si Nicole ay hindi sinipa sa labas ng klase ng Math Olympiad kundi pati na rin dahil nakakakuha siya ng isang tainga. Si Daniel at Gloria ay hindi interesado na makinig kina Dylan at Karen na pinaglaruan ang kanilang anak na babae. Kinuha nila ang kanilang anak na babae at anak na lalaki sa labas ng bahay. Sina Nicole at Gloria ay naglalakad ng magkatabi sa harap na sinundan ng kanilang dalawang anak na lalaki at dalawang anak na babae. Isa habang umaalis, pinapanatili ni Gloria ang kanyang ulo at hindi nagsasabing isang salita. Sumimangot si Nicole. Tumingin siya kay Gloria, at sigurado na, ang kanyang mga mata ay tumayo. Mabilis siyang nagtanong, "Nanay, bakit ka umiiyak?" Malungkot si Gloria. Sa una, naisip niya na sa wakas ay ibinalik niya ang kanyang anak na babae, at sa wakas ay mabubuhay ng maligayang buhay si Nicole. Ngunit tila ang lahat ng dinala niya sa kanyang anak na babae ay pagdurusa. Sa tuwing umuwi siya, ang kanyang anak na babae ay may target kasama nila. Sa pag-iisip na kapag sinabi ni Karen at Rain ang mga bastos na bagay tungkol kay Nicole habang hindi niya ito maprotektahan, hindi maiwasang yakapin siya ni Gloria. "Humihingi ako ng paumanhin sa pagdala sa iyo ng lahat ng ito, Nicole." Si Daniel, na sumusunod sa likuran, ay narinig ang sinabi ni Gloria at nagbuntong hininga. "Nicole, ito ay lahat dahil sa akin ikaw ay mapanirang puri. Ako ay isang walang silbi na ama. Panipi." Wala siyang magagawa at Gloria upang salungatin ang disparagement sa harap ng kanilang mga kapatid na lalaki at kanilang asawa. Ito ay si Nicole na nagrebutted sa pagpuna at ipinagmamalaki sila. "Ayos lang. Tapos na. Hindi ba ito mabuti?" Ngumiti si Nicole. Siya ay sapat na malakas at hindi natatakot sa pagpuna. Sa halip, nasisiyahan siya na maprotektahan niya ang kanyang mga magulang. Humakbang din si Samuel upang aliwin ang kanyang mga magulang. Ganap. Ano man ang nangyari ngayon, nakuha ni Nicole ang lahat. Hindi lamang iyon, binigyan pa niya ng Rain at pangalawang tiyahin ang isang sampal sa mukha. Ang pag-iisip ng mga magkasalungat na mukha ng kanyang mga tiyuhin at tiyahin ay ipinagmamalaki ni Samuel. Hindi nila maiwasang matawa sa pakikinig sa sinabi ni Samuel. Samantala, tinitigan ni Norris si Nicole mula sa likuran. Bago ang hapunan, natanggap niya ang balita na nabigo si Celia sa kanyang misyon. Hindi inaasahan ni Nora na maging maswerteng si Nicole. Ginawa niya ang kanyang paglipat kay Nicole ng 2 beses ngayon, ngunit nakatakas si Nicole. Kung nais niyang ibagsak si Nicole, kakailanganin niyang gumamit ng ilang mas walang awa na mga trick. Kabanata 79. Ito ay ang katapusan ng linggo sa susunod na araw. Maagang bumangon si Nicole para sa isang run sa umaga, upang makita lamang sina Samuel at Spencer na naghihintay sa kanya. Nakakakita siya ng darating, silang dalawa ay gumagala. Sinabi ni Samuel, "Tumigil si Spencer sa huling oras na hindi kita ma-outrun. Kaya't mapatunayan ko siyang mali ngayon." Panipi. "Okay." Ngumiti si Nicole. "Pagkatapos kayong dalawa ay mas mahusay na panatilihin. Huwag kang mag-alala. Gusto ko." Ngumiti si Spencer ng matagumpay. Maaaring hindi siya isang mag-aaral sa palakasan, ngunit maraming beses siyang nagtatrabaho sa isang linggo. Ang kanyang pisikal na lakas ay maaari pa ring mapanatili. Ngunit ang tiwala sa sarili ni Spencer ay natalo ni Nicole sa loob ng ilang minuto. Habang tumakbo si Nicole ng maaga, tiningnan ni Spencer si Samuel sa sorpresa. "Oh, Diyos ko, paano mabilis na tumakbo si Nicole? Sigurado ba siya na ito ay isang pag-eehersisyo sa umaga? Mukhang isang lahi. Alam mo ngayon na hindi ako nagsisinungaling. Ito ay si Nicole na sobrang badass." Sinabi ni Samuel na may isang bakas ng paghanga sa kanyang mga mata. Tumingin si Spencer sa pagkamangha. Gritting ang kanyang mga ngipin, sinubukan niyang panatilihing muli. Sa oras na ang 3 sa kanila ay natapos na tumakbo at bumalik sa bahay, kalahating oras mamaya. Sina Spencer at Samuel ay nakadoctored, ngunit si Nicole ay hindi nasira ang isang pawis. Pareho silang nadama na siya ay masyadong kakilakilabot. Matapos ang pag-unat sa looban ng ilang sandali, ang 3 ay pumasok sa living hall. Bumaba si Nora, handa nang lumabas, nang makita niya na pinatakbo ni Nicole ang kanyang mga kapatid. Ang isang hitsura ng pangungutya ay sumabog sa kanyang mga mata, ngunit ang isang banayad ng ngiti ay mabilis na bumalik sa kanyang mukha. Si Nicole, ikaw, Samuel, at Spencer ay pupunta muli sa pag-eehersisyo sa umaga. Maaari mo bang panatilihin? Panipi. Sina Spencer at Samuel ay pisikal na magkasya. Dati niyang sinubukan ang isang pagtakbo sa kanila sa umaga, ngunit kailangan niyang sumuko dahil hindi siya makakasunod. Tanungin mo sila. Pinahihit ni Nicole ang mga mata sa kanya at lumakad sa kanya. Karaniwan, si Spencer ay pala kaibigan kay Nora.
Ngunit kapag iniisip kahapon, nang ipagtanggol ni Nora si Rain sa bahay ng kanyang lolo, nakaramdam siya ng pagkabalisa at hindi siya pinansin, lumalakad ng may maasim na mukha at ang kanyang ulo ay tumataas. Maging si Samuel, na laging may kaakibat sa kanya, ay tumugon lamang ng mahina, hindi namin mapigilan si Nicole. Paano ito posible? Hindi ka ba isang basketball player, Samuel? Hindi maiwasang magulat si Nora na ang isang burol ay maaaring lumampas sa kanyang mga kapatid. Hindi namin ito matutulungan. Si Nicole ay simpleng up, hindi lamang sa Math Olympiad kundi pati na rin sa palakasan. Panipi. Nagpanggap si Samuel na maipagmamalaki. Pumunta siya sa ref upang makakuha ng isang bote ng mineral na tubig. Ang kanyang hitsura ay nagsasabi kay Nora na ayaw niyang kausapin siya, at humanga siya kay Nicole. Wala pa ring nagbigay kay Nora ng malamig na balikat tulad nito. Galit siya na siya. Nais na itapon ang kanyang handbag sa kanyang kamay, ngunit pagkatapos ay nang makita niya ang mga maid na nakatingin sa kanya, mabilis siyang naglagay ng isang banayad at magnanimous na hitsura, na nakangiti sa tatlo sa kanila na parang wala siyang iniisip. Oo, si Nicole ay talagang badass. Hindi pa rin siya makapaniwala na maaaring ayon ni Nicole ang sitwasyon ng kanyang mga zero na marka sa paligid kagabi. Ang higit na naisip ni Nora tungkol dito, ang galit na siya ay naging. Ang pagkakaroon ng kahit saan upang maipahayag ang kanyang pagkagalit at pagkawala ng mood upang lumabas, bumalik siya sa kanyang silid. Bakit binibigyang pansin ng lahat si Nicole noong siya ay isang burol lamang? Ngayon kahit sina Samuel at Spencer ay hindi siya pinapansin. Naging tulad sila ng dalawang dadalo, kasunod ni Nicole saan man siya magpunta. Ang tanga nila. Maraming beses na siyang sinubukan upang sabutahe si Nicole, ngunit palagi siyang nakatakas at ninakaw ang limelight. Nagiging galit si Nora. Nawalan siya ng kontrol sa kanyang pag-uugali at nagsimulang basagin ang mga bagay sa silid na galit. Sa kabutihang palad, ang kanyang silid ay natatakpan ng isang makapal na carpet, at walang gaanong ingay na narinig mula sa labas. Kung hindi man, may papasok na upang makita kung ano ang nangyayari. Kabanata 80. Bumagsak si Nora sa kama, nakakaramdam ng galit at galit. Si Rain ay masyadong bobo. Dapat akong magsimula sa nyebe. Hindi bababa sa nyebe ay may isang utak at hindi ito ipahiwatig sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagpadala ng isang text message kay Snow na may isang sneer. Samantala, sa mansyon ng Bogtong, nakuha ni Snow ang isang abiso sa kanyang telepono. Binuksan niya ang mensahe na naglalaman lamang ng ilang mga salita, gayunpaman ito ay naging kasiyahan sa kanya. Darating si Harvey sa San Joto bukas. Sumagot si Snow sa mensahe mula kay Nora na may pasasalamat at maligaya sa kama. Sa pag-iisip na babalik si Harvey Ellison bukas, hindi na makatulog si Snow. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang mga outfits mula sa aparador upang makita kung saan siya ang pinakamahusay na tumingin. Naglalakad si Karen at naririnig ang isang ingay sa loob. Nakasuot ng isang sutla nightie, sinilip niya ang kanyang ulo sa puwang sa pintuan at sinabi sa isang hindi masyadong masayang tinig, ano ang hindi ka napapanahon sa katapusan ng linggo? Saan ka pupunta sa pamamagitan ng pagbibihis ng ganyan? Tumahimik si Snow at lumingon ang kanyang ulo upang tumingin sa kanyang ina na may ngiti. Nanay, babalik si Harvey sa San Joto bukas. Nahihiyain niya ang ulo. Alam niyang gusto ni Karen na marinig ang balita tungkol sa kanya at lumapit si Harvey. Tuwang-tuwa ang kanyang ina. Sapat na, nang marinig ni Karen ang pangalan ni Harvey, mukhang masaya siya. Babalik na si Harvey. Pagkatapos ay dapat kang magbihis. Sabihin mo sa akin kung ano ang kakulangan mo, okay? Ikaw ang aking pinakahusay na anak na babae. Tandaan, siguraduhin na makahanap ka ng isang paraan upang gawin ang iyong tao. Matapos sabihin iyon, nagmadali si Karen sa kanyang silid. Nang siya ay bumalik, mayroong isang magandang kwintas na brilyante sa kanyang kamay. Kunin mo ito. Magsuot ng isang ito kapag nakita mo si Harvey. Ito ay nagkakahalaga ng 20 milyong dolyar. Huwag mawala ito. Kinuha ni Snow ang kwintas sa kanyang kamay ng isang madilim na ilaw na kumikislap sa kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala, nanay. Isusuot ko ito at hindi mawawala ito, bulong niya. Masayang tumango si Karen. Si Snow ang bata na nag-aalala siya tungkol sa hindi bababasa dahil maliit ang nyebe. Sanayin si Snow na maging isang aristokrat sa kanyang pag-uugali at hitsura at bihasa sa sining. Kahit na, nang sabihin sa kanya ni Snow na interesado sa kanya si Harvey, hindi pa rin siya makapaniwala. Ang pamilyang Ellison ay isang maimpluwensyang puwersa sa San Joto, hindi isang tao na maaaring maihahambing ang pamilya ng Bogtong. Kung si Harvey ay nasa nyebe, pagkatapos ay makikinabang si Dylan mula rito dahil ang kanyang katayuan sa Riddle Corporation ay itataas. Sa paglipas ng oras, nagsimulang maniwala si Karen na si Harvey ay may damdamin para sa kanyang anak na babae.
Matapos kumpirmahin ito, nasisiyahan siya, humiling ng nyebe na huwag pakawalan. Binigyan pa niya ng Snow ang pinakamahalagang alahas. Ang kwintas ng brilyante na nagkakahalaga ng $20 milyon ay isang kaso sa punto. Ito ay ang dote mula sa kanyang pamilyang dalaga, ang pinakamahal sa lahat ng kanyang alahas, ang isa, at tanging piraso. Tumingin siya sa nyebe at sinabing dotingly, alagaan ang iyong imahe sa paaralan. Siguraduhin na mayroon kang isang matatag na paghawak sa Harvey. Okay. Pumayag si Snow at patuloy na sumubok sa mga damit. Sumali si Karen, tinutulungan ang Snow na tumugma sa kanyang mga damit at handbag. Hindi na makatayo si Nicole matapos na manatili lamang sa bahay para sa isang Sabado. Dahil sa maraming mga lingkod sa bahay, maingay ito at naapektuhan ang bilis at kalidad ng kanyang pag-aaral. Dahil dito, sinabi ni Nicole kay Gloria at Daniel na babalik siya sa campus. Nakaramdam ng kalungkutan ang dalawa na umalis si Nicole, ngunit kailangan nilang sumang-ayon para sa pag-aaral ni Nicole. Sa wakas ay bumalik na siya sa paaralan. Maraming mga mag-aaral ang nanatili sa campus ng Royal Creek Institute, kaya masikip ito. Pagkatapos lamang sa pasukan ng paaralan, isang maliwanag na asul na motorsiklo ang nakapark sa gilid ng kalsada, mukhang malagkit at cool. Hindi kalayuan, mayroong mga pangkat ng mga batang babae na nakatingin sa kotse na may inggit at nagbubulong-bulong paminsan-minsan, anong swerte ang mayroon tayo ngayon. Babalik agad si Harvey. Kahit na si Preston Riddle ay dumating sa paaralan. Ito ay sobrang maligaya. Preston Riddle. Pamilyar ang pangalan. Kudlit. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.